Hello guys, for today's video, ibabahagi ko nga po sa inyo itong 4 na kadahilanan kung bakit nga ba minsan naiisip natin kung babayaran niyo pa rin po ba yung ULA, na kung saan ay may mga pagkakautang kayo to the point na naagrabyado na kayo dahil nga po sa mga panghaharas or sa mga unlimited text or unlimited calls ng mga mapang-abusong ULA agent. And ito guys na ibabahagi ko nga po sa inyo ay ito lang din po ay base na rin po sa naging personal kong karanasan at dahil na rin po sa mga pagbabasa ko doon po sa mga articles regarding po sa mga pangungutang kung kailan ba dapat na hindi na binabayaran yung mga ULA platforms. Alam naman natin guys na kapag ikaw nga po ay nangutang, so obligation mo nga po iyon na bayaran. Lalo na nga po kung lihiti mo naman or registered naman yung online platforms na hihiraman mo ng pera. Siyempre, merong respeto at meron pong maayos at magandang pag-uusap. Kaya talaga obligasyon natin or maobliga talaga tayo na bayaran sila dahil nga po sa magandang pakikitungo between sa kanila at sayo. What if nga po ito nga pong mga online utangan, hindi nga po sila registered ng Securities and Exchange Commission. So ito nga po yung unang-unang nakita ko guys na rason kung bakit tayo mismo na nangungutang ay kinukonclude na nga natin kaagad na wag na lang bayaran si ganitong platform dahil nakita mo na nung chinek mo siya sa SEC ay hindi siya registered. Natural po guys na iisipin mo na kaagad na illegal si ULA. Kaya naman, doon pa lang makapag-isip ka na kaagad na, ay, kahit pala hindi ko na bayaran yung ULA na napagkahiraman ko ng pera kasi hindi naman pala siya registered. So, ito po guys yung unang-unang dahilan kung bakit hindi na nga natin dapat na binabayaran yung ULA natin, especially nga po kung nakakaranas na po tayo ng pagbabanta at pananakot mula sa kanila. So, una guys na dahilan ay kasi hindi siya rehistrado under Securities and Exchange Commission. Once nga po na nakita mo na hindi registered under SEC yung ULA platform, obviously, so masasabi na po natin kaagad na illegal or scam yung apps. Which is na maaari na nga po silang maningil sa hindi tamang paraan. So meron na nga pong pambabastos, pananakot o paglabag sa privacy. At wala tayong proteksyon tayong mangungutang kung magkaroon ng problema. Masasabi mo na kaagad sa sarili mo na bakit pa ako magbabayad sa ganitong ULA na hindi naman pala sila registered. So, 1 point na po yun guys para sa ating mga mangutang na dahilan para po masabi natin na hindi na natin dapat bayaran yung isang ULA platform. So, pangalawa guys ay kailangan sumusunod sila sa data privacy compliance. So, ito po yung tumutukoy sa pagsunod ng isang tao, organization, kumpanya sa mga batas at patakaran na nagpuprotekta sa personal na information ng mga tao. So, kailangan po ay nakakasiguro tayo na tama, ligtas at may pahintulot ang pagkuha, paggamit at pag-imbak ng mga personal na datos tulad ng pangalan, address, contact number at email address. So, ito po kasi guys yung mga dokumento na may mga sensitibong impormasyon. Halimbawa po yung ID natin kasi nandun na po lahat yung informations natin. So, medical records at yung financial information po natin. Ito po ay nangangahulugang pagrespeto sa karapatan ng bawat tao na mapanatiling pribado at ligtas ang kanilang personal na information. So, what if nga po guys, kung hindi naman ito sumusunod si ULA doon po sa tinatawag na Data Privacy Act. So, nandoon na pinapasa nila sa third party yung mga personal informations natin, bawal na po yun. So, kapag naglabag na po sila sa ganun pong batas guys, so, ayun, meron na po tayo kaagad panlaban, manipulate na kaagad nila yung personal informations po natin. Meron na po agad tayong ebidensya if ever nga na mapost man tayo sa Facebook or social media na ginamit po yung mga pangalan po natin, including po yung ID, including po yung address po natin at yung email address, or if ever nga na-hack na nga po nila yung mga personal informations natin sa ating pong cellphone at naikalat nila ito sa social media, meron na po kaagad silang violations. So, nilabag na po nila kaagad yung ating pong data privacy. Doon po guys ay maaari na nga po natin silang hindi na bayaran dahil po meron pa nga tayong chance na mareklamo po sila if ever nga po na nalaman natin, pinagkalat na nila yung personal information natin. Number 3 nga po ay, what if hindi nila sinusunod yung clear fees
and charges. Nangahulog ang malinaw na ipinapaliwanag at ipinakita ng isang online loan company ang lahat ng bayarin na kasama sa utang bago ito tanggapin o permahan. So dito po guys nakapaloob yung interest rate o yung tubo, kung magkano nga ba yung porsyento na idinagdag nila doon sa magiging utang natin. So kailangan po ay malinaw po nilang isinaad yan o ipinakita doon pa lang mismo sa pag-fill up po natin ng ating loan information. So kailangan nandun po yan, clarify or clear na pinakita nila, transparency po yun. At processing fee or bayad sa pagproseso ng loan. So service fee o convenience fee, kung may bayad ba para sa paggamit ng app o system. So, kailangan nakadetalye po ito guys at dapat sumusunod din po sila sa kung ano po yung nilagay nila doon sa loan details. Yun din po dapat yung makikita natin hanggat sa ma-disburse na yung pera natin at hanggat sa dumating na doon sa repayment period natin. So, kailangan transparent po lahat yun. Total amount due, yung kabuuang halaga na dapat mong bayaran. Kasi dito guys, iniiwasan nga po natin yung panlilin lang o yung mga patagong singil or yung may mga hidden charges kasi andyan sila. Kailangan makita natin ito mismo doon sa kanilang loan details. Dahil minsan nga po ay hindi natin alam na may mga hidden charges po sila na hindi na sinasalbi. Malalaman lang po natin kapag natanggap na natin yung pera. Dahil minsan hindi kumpleto yung dinisburse nila. So meron na po kaagad sila doon paglabas sa clear fees and charges. So ibig po sabihin ng clear fees and charges, so nangangahulugang walang tinatagong bayarin. So dapat transparent o bukas ang online loan app tungkol sa kung magkano talaga ang babayaran natin mula sa simula hanggang sa huling halaga. So what if hindi na nga sila doon sumusunod sa clear fees and charges? Hindi nila sinabi na may pang doon sa loan details nila. Meron palang penalty fee every day. Tapos malalaman mo na nga lang na pag-check mo ng dashboard mo, bigla-bigla na nga lang po lumaki yung bayaran mo. Na which is na hindi naman nila sinabi doon sa loan details bago ka nag-approve ng iyong loan. Doon pa lang meron na po kaagad silang paglabag sa clear fees and charges. Meron na nga po tayong pangatlong laban para po masabi natin na hindi na nga lang natin bayaran si Ula. Kapag kaganon na sobrang laki na ng interest, araw-araw nagpapatong, pero hindi naman nila doon sinabi sa loan details. So fourth guys, dito ay yung tinatawag naman na fair collection practices. What if hindi nila sunusunod or lumalabag sila doon sa fair collection practices. So ito naman guys ay yung patamang paraan ng pangungulikta ng bayan ng isang loan company. So, ibig sabihin ay dapat maayos, magalang, at hindi nang aabuso ang paraan ng paghabol nila sa kanilang mga mangungutang. So, paano nga ba i-practice yung fair debt collection practices? So, kailangan po ay magpapaalala sila ng bayad sa tamang oras at sa maayos na paraan sa pamamagitan ng text, email, at tawag. So, kailangan nandun po yung respeto, hindi po yung nangbubulyaw sila, naninigaw, or meron na po agad ng pagbabanta. Kailangan gumagamit ng magalang na pananalita sa pakikipag-ugnayan. Kailangan po na irespeto nila yung privacy at yung mga personal informations ng kanila pong borrowers. So, dapat hindi po nila ipinapahiya o ipinopost sa mga social media. Kailangan po kapag naniningil sila ay ipinapaliwanag nila ng tama, directly, ng malinaw yung mga impormasyon tungkol sa halaga ng utang at yung due date. So, kailangan po talaga meron pong respeto sa paniningil. Last nga po ay kailangan hindi sila nananakot, naninira o naninigaw para lang makasingil. So, violation na po guys. So, what if ito nga po na mga attitude ng mga OLA agent na ito ay ito yung mga ginagawa nila? So, meron ka na po kaagad pang 4 na laban na masasabi mo na hindi mo na talaga babayaran si Ula. Dahil nga po, naharas ka na, pinahiya ka na, tinakot ka na, pinagbantaan ka na. Ibig sabihin, bayad ka na doon sa mga pagmumura, pagbabanta, pamamahiya, at sa harassment na binabato nila sa'yo. Kaya nga naman guys, masasabi mo na kaagad na hindi ko na ito babayaran na Ula platform na ito dahil dito pa lang masasabi mo na kaagad na bayad ka na sa Ula at pwede mo na nga lang sabihin na hindi mo na siya babayaran gawa nga ng pangbabastos at pamamahiya nila sa'yo. Kaya naman guys, kung ikaw nga po ay nakakaranas din po ng ganito pong scenario, kung hindi ka na pinapatulog ng iyo pong pag-iisip dahil sa mga Ula na ito, so unang gawin mo, i-check mo siya sa SEC kung registered po siya. At pangalawa,
kung may paglabag na po sila doon sa iyo pong data privacy, kung naipakalat na nila yung pong personal informations, naipahiya ka na sa mga social media, meron ka na kaagad panlaban na hindi mo na po sila bayaran. Pangatlo, kung sobra-sobra na po sila maningil, sa tingin mo ay nakabayad ka naman na, nabayaran mo naman sila, nanginabang na sila doon sa mga interest, malaki na yung naibayad mo, enough na po yun. Pwede mo na nga pong hindi na lang bayaran ito si Ola dahil sobra-sobra na po yung interest na naibayad mo sa kanila. And last nga po, kung pinahiya ka na online, nakaranas ka na ng harassment dito, hindi na sila sumunod doon sa fair collection practices, pwede mo na nga sila na hindi na rin po bayaran. So yan na po guys, yung 4 na dahilan na yan, pwede mo nga po itong i-check kung sila nga ba ay lumalabag na dito sa 4 na kadahilanan na dapat nating isinasaalang-alang sa ating pagkakautang online. Kung sa tingin mo ay nalabag nila ito, meron na silang nilabag dito sa 4 na na-mention ko na ito, may chance ka na nga po, meron kang rason kung bakit hindi mo na nga po sila babayaran. So yan guys, so sana po at least ay nakatulong sa inyo. Kung hindi man, at least nabigyan po kayo ng idea o opinion na ito nga pong binahagi ko ay maaari nga pong makatulong sa inyo if ever nga po na kayo din po ay nakakaranas na po ng ganito pong experience or ng ganito pong karanasan na hindi lang naman ikaw ang nakakaranas, hindi lang naman ako, kundi marami po tayo na nakakaranas na po ng ganito. Ikaw na rin mag-decide sa sarili mo kung ito nga ba ay i-apply mo rin para po naman at least mabawasan na po or ma-diminish na rin po yung mga pag-iisip mo tungkol sa iyong mga bayarin online, if ever nga po na hindi naman sila sumusunod sa 4 na kadahilanan na ito. So yan guys, so marami pong salamat sa panunood at sa time na ibinigay nyo po para po mapanood nyo po ang video na ito. So thank you so much po guys. God bless po. Bye-bye.